buhay. Amen? So, sa lahat po, tayo po'y nag-pray and claim it. Doon sa mga nag-message sa amin na nag-send na mga picture, friends from Quezon, tandaan natin, kontrolado ng Diyos. Amen. So, today, praise God, tayo po ay nasa second service. The same word ang nais ko pong i-share sa inyo para po sa sumusubaybay at nag-share ng ating topic today. You can share our link and our live stream today. Buksan po natin ating Bible sa John 14:15 to 20. My topic today, I will give another advocate to help you. Sabi nga po natin, advocate. God is a generous God. God is a generous God. Tandaan natin yan. Bago nilikha ng Diyos ang tao, inihanda ng Diyos ang lahat ng kakainin ng tao. Inihanda ng Diyos ang tubig, inihanda ng Diyos ang halaman, inihanda ng Diyos ang lahat-lahat. Because God is a generous God. At nung tayo nagkamali, tayo nahiwalay sa Diyos, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para tayo maligtas, sending by His beloved Son, na kung saan ay tayo naligtas. At matapos tayong maligtas, ang Panginoong Hesus ay bumalik sa kanang trono Ama sa langit according to John 4:13. And praise God, ang Diyos ay nagbigay ng helper and advocate sa bawat isa. Sa lahat ng sumusubaybay, tandaan po natin, our God is a loving God. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Okay, basahin po natin ang verse 15. Sa akin pong topic, I will give you another advocate. Ba't sinabing advocate o another? Alam natin, ang Diyos ay patuloy na gumagalaw. During the Old Testament, when God the Father spoke to every prophet, and during the New Testament, when Jesus Christ redeemed every sinner or every sin, no, ng bawat isa. But praise God, when Jesus Christ ascended, going to the Father, ang sabi ng Bible, I will not leave you orphan. Hindi ko kayong iiwanan. Kaya nagbigay ang Diyos ng tagapagtanggol. Amen? So sabihin mo, may tagapagtanggol na ako. Amen ba? Amen. Kaya ano sabi dito? Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, tutuparin natin. Bakit? Sapagkat ang kanyang tinuturo ay totoo. Ang kanyang salita ay buhay. Ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan, ayon po kay Propeta Isaiah 55 verse 10 and 11. Kaya ang sabi ng Bible, kung iniibig nyo talaga ako, tutuparin. Amen po ba? Ano ang sabi ng verse 16? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Sabi natin, isa pang tagapagtanggol. No? Na magiging kasama ninyo magpakailanman. So sabihin natin, hindi ako iniiwanan ng Diyos. Amen. Alam niyo, tayo po ay Pentecostal, Trinitarian ang ating pananampalataya. Tayo po ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Dahil napakarami pong talata sa Biblia na naghahayag ng anak ay nakikipag-usap sa Ama, ang Ama ay iniindorso ang anak, at ang anak ay ibinibigay na ang tagapagtanggol. Ito ay ang Espiritu Santo. Amen. Kaya sabi, dadalangin ako sa Ama. Are you with me? Sana kung wala ng Ama, Anak, Espiritu, wala na itong verse ito. Kasi dito, inihahayag na mayroong tatlong persona. Dadalangin ako sa Ama upang bigyan kayo ng, ano sabi ng Bible? Ng isa pang tagapagtanggol. So, ang ibig sabihin, hiwalay siya kay Jesus. Are you with me? Kasi may isa pa eh. Di ba si Jesus Christ, tagapagtanggol ng mga naaapi, tagapagtanggol na mahirap. Amen po ba? Yung mga may sakit, pinapagaling. Yung mga nandidemons possessed, pinalalaya. Yung mga patay, binubuhay. Pero ang Panginoong Hesus ay, nung nagkaroon ng redemption power, nagmanifest na, ang sabi ng John 13, mula verse 1 hanggang verse 7, siya galing sa Ama, babalik sa Ama. Amen? Kaya pagdating ng chapter 14, nung nangyari na po yung pagpapaalam at mga pangako na sinasabi, ano nangyari?
huwag kayong mag-alala. Ako'y dadalangin sa Ama. O sige, o Ama. Amen? Dadalangin ako. Sino nanalangin? Ang nanalangin ay sino? Si Jesus. Kanino dumalangin? Ano yung tagapagtanggol? O ang Espiritu. May tatlo. Wala lang direct. Amen? Kasi binigyan ko lang na kaunting pundasyon ang aking topic. Kasi yung iba, hindi na sa Bible. Pero makikita natin yung conversation, napakarami. Katakot-takot na Word of God ang naghahayag na may Ama, may Anak, may Espiritu. Kaya ngayon, sa buwan po ng Nobyembre hanggang Disyembre, pag-uusapan natin ang Espiritu. Dahil bakit? Tayo ipagtatanggol dahil iniligtas tayo ng Panginoong Jesucristo. Right? Tuloy natin. Isa pang tagapagtanggol na magiging, ano sabi? Paanak, pakibalik mo yun sa verse 16. Na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, hindi kayo iiwan. Iniwan tayo ng Panginoon dahil kailangan na umakyat sa trono at nakaupo na sa kanang bahagi ng kamay ng Diyos, di ba? Amen? Pero hindi tayo iniwanan nag-isa. Amen ba? Kaya, tapikin mo katabi mo, huwag kang malungkot. Amen? Hallelujah. Alam niyo, binabasa ko po yung isang devotional book ko about the ministry of the Holy Spirit. Kaya muli kong binalikan yon, hinanap ko, binasa ko, minister ako. At ang Diyos nang usap sa akin, ay ayaw nyo naman akong bigyan ng pagkakataong makialam eh. Nakuha niyo po ba ako? Ako tagapagtanggol nyo, hiningi nga ni Jesus yan eh. Sa Ama. Ay dumating na ako, ang problema, ayaw nyo naman lumapit sa akin. Amen. Kaya ngayon, ano man ang nangyayari sa akin, itong November, December, we will celebrate the Christmas with happiness, with freedom, because God, the Holy Spirit, is with you. Amen. Ano sabi ng verse 17? Tuloy po tayo. Sa verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, ayan, nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya'y mananatili sa. Kaya alam niyo, i-share niyo yung Holy Spirit at kabutihan ng Diyos sa iba. Ang ibig sabihin ng sanlibutan, yung walang pagkakilala sa Panginoon. Doon sa may pagkakilala, kilala mo siya. Amen? Amen po ba? Kaya nga sinabi ng Bible kay Nicodemo, kailangan mo ipanganak na muli. Nakuha niyo po ba ako? John chapter 3. Tingnan niyo yung sequence ng chapter. Bibigyan ko lang po kayo ng isang idea. Pag in-exegete niyo po yung chapter 1 hanggang chapter 10, repairing the strong foundation of our lives, no other than Jesus. Amen? Pero pagdating po ng 11, namamaalam na siya, eto ngayon, ipinapakilala niya ang third person of the triune God, the Holy Spirit. Natapos na niya kaya sa John chapter 10, ako ang pintuan ng pastulan, di ba? Amen po ba? Sinabi doon. Operation foundational, sa pagdating ng Santong Spirit, pag-minister nito, ay ang propeta Isaiah nagsabi, hindi ito ginagawa ng ating laman, ito ay ang Espiritu. Nakuha niyo po ba ako? Kaya pagdating po ng chapter 2, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kailangan mo ma-born again. Ang born again, hindi religion. Amen? And born again, it is a personal experience of every believers believing to Christ. Kaya pagdating ng John chapter 3 at iusod natin kung paano, sa verse 15, kung paanong itinaas ang ahas sa panahon ni Moses, ganun ding itataas ang anak ng Diyos, ang tao, upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak. Amen? O ang ibig sabihin, believing, accepting Jesus Christ as your Savior para hindi ka mapahamak. Kaya,
pagdating po ng chapter na ito na ating pinag-aaralan, ayaw masayang ang ginawa ng Panginoong Jesucristong pagliligtas sa atin, kaya naman nagbigay ng tagapagtanggol. Are you with me? In other words, Jesus Christ finished His ministry. Kaya sabi nga doon sa 7 last word, it is finished. Natapos na niya at naibalik ang nawawalang kayamanan sa Ama at ang naging tagapamagitan ay si Kristo Jesus. At nung natapos na, ipinangako naman ang tagapagtanggol at helper. Ito ang advocate, no other than the triune God, the Holy Spirit. Are you with me? Amen. Kaya itong buwan ng November, Disyembre, ay tayo'y magpapakalalim upang ang banal na Espiritu Santo'y gumalaw at tayo tulungan. Kasi mahihirapan tayo without the Holy Spirit. Kasi we are limited being. Kaya praise God, napakasarap na malaman sa mabuting balita na hindi tayo iiwan na nag-iisa. Amen? So palapakan natin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. So ano sabi po ng verse na ito, sa verse 8, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap. Alam niyo, ang katotohanan ito ang Panginoon eh. Di ba? Pag gumalaw na nayayanig yung sanlibutan kung tawagin. Pero doon sa nakakakilala, ngunit nakikilala niyo siya nasa inyo, na natili sa inyo. Another foundation na nais kong ibigay, yung pagkakaiba. Sa Old Testament, kung sinong pinili ng Diyos, doon lamang nananahan ng Espiritu ng Diyos. Tanda po natin. Kaya makita natin, pagdating kay Saul, nawawala na. Sino ang pumalit? Kay David. Right? Nako niyo po ba? Amen. Kaya yung mga propeta, sumasa kanya Espiritu, sumasa kanya Espiritu. Pagdating nawala si Elijah, sumasa kanya ang Espiritu. Pero sa ating kapanahunan, hindi lang po sa pinili ng Diyos, sa atin lahat. Amen. Kaya hindi pwede sabihin, si Pastor Jimmy lang ang nananahan sa kanya, Espiritu ng Diyos. Mali. Sa bawat isang kumilala na si Jesus ay tagapagligtas, sa iyo ibinigay ang pangako na tagapagtanggol at tutulungan kanya at mananatili sa iyo. Kaya ang strong foundation, believing to Jesus Christ. Kasi si Jesus ang nanalangin sa Ama. Nasuguin mo ang Santong Espiritu. Amen po ba? Sumunod na talata, verse 18. Let us read. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. So, meron pong pagkaiba yan, ha? Si Jesus na yan. Dahil nga paalis na siya. Kaya nanalangin sa Ama na isugo ang tagapagtanggol. Pero, sabi nga, hindi ko kayo iiwan, babalik ako. So, habang wala siya, at naando sa kanang trono ng Ama sa langit, at patuloy na naghihintay na kumanda, bumalik siya. Kasi maging si Jesus, hindi niya alam ang araw ng pagbalik niya eh. Nakuha niyo po ba? Amen. Ang kagandahan, habang tayo naghihintay, ang banal na Espiritu Santo ay nariyan. Your advocate, your helper. Amen? Kaya may tagapagtanggol ka na. Amen? So palapakan ang ating Diyos sa buhay. Romans chapter 8, verse 14 to 17. Let us go to our foundation. As we read this verse, meron sabi dito sa Romans 8:14 to 17, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Ito ngayon, ha? Makinig kayo. Hindi lahat anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos. Nakaw niyo po ba? Lahat tayo nilikha. Pero sabi ng Bible, sa John chapter 1 verse 12, yung kumilala. Amen? So, slate mo nga ng kaunti yung John chapter 12 verse 1 and 2. 1:12. 1:12. Wala lang sa aking Yet to all who receive Him, who is Him? Jesus Christ.
Those who believe on Him. Sabi nga natin, receive, believe. Ay sa iba, ang tinanggap si Jesus bilang propeta. Sa iba, tinanggap si Jesus bilang tao. Sa iba, tinanggap si Jesus bilang Jeremiah. Sa iba, tinanggap si Jesus bilang isa lamang guro. Pero kailangan tanggapin siya bilang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng Bible, tingnan natin yung pundasyon, ha? Yet to all who receive Him, kaya kailangan receive. Sabihin, receive. Na tinanggap natin. Kaya sa inyong mga nakikinig, siguro, mapapansin nyo, nung kayo unang dumalo ng Bible study, o minsan talagang laging ginagawa ng pastor, na may prayer of acceptance. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Receive kailangan ni kasi bakit? Ito. Minsan kinikilala mo lang siya, basta lang. Pero sabi niya, mas malalim ito, to those who believe in His name. Sabi nga natin, in His name. O kanino pangalan? Kay Jesus. Directly, hindi sinabing sa pangalan ni Kalunsod. Hindi, walang pangalan kundi si Jesus lamang Ang problema, ang dami natin dinidikit na pangalan kay Jesus. Amen? Pero malinaw sa Bible, who believe on Him, those who believe on Him, receive Him, ano sabi? He gave the right to become a children of God. Kaya sabihin mo, meron kang right. Amen? Hello? O, sa magulang na lang, halimbawa, pag ikaw ay anak ng nanay tatay mo, ay may right ka. Amen? Unang-una, na kinekerry mo pilido niya, di may right ka. Hindi pwede sa amin sabihin ni Yuri, Papa, pwede ba akong humingi ng tubig sa rep? Ay hindi, may right siya. Bakit? Anak ko siya Nakuha niyo po ba ako? Hello? So, ibig sabihin, nilalapatan lang natin ng pundasyon, our right is that as a children of God. Kaya huwag kang mamamali mo sa Diyos. Tumindig ka bilang anak. Manalangin ka bilang anak. Bakit? O balik tayo dun sa aking binasa, Romans chapter 8. 14. Bakit? Bakit mo tindigan? Ayan. Because those who are led by the Spirit is God, are sons of God. Ang sabi ng Bible, for those who were led by the Spirit of God are children of. O kaya ang Espiritu Santo. Tingnan natin, ha? Nireceive mo si Jesus, pinaniwala mo kanya pangalan, binigyan ka ng right na maging anak ng Diyos. Ang trabaho naman ng Espiritu ito, ha? Because those who led, kailangan naman i-lead ka ng Holy Spirit. You receive Jesus Christ, you believe on Jesus, ang kailangan ay i-lead ka ng Spirit. Amen. So that is the ministry of the Holy Spirit to every believers. Receiving Jesus, accepting Jesus, then naligtas ka na. O, ano susunod mo? Ililid ka ng Holy Spirit. Kaya, ang Jesus, ang Panginoong Jesus ay nanalangin sa Ama, nabigyan tayo ng helper. Amen? Bigyan tayo ng advocate sapagkat yun ang kailangan ng bawat saved and bawat believers of Christ. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang kilos ng espiritu ng kaaway, ng COVID, di natin alam kung hanggang kailan yan. Pero kapatid, meron tayong advocate. May helper ka, no other than the Holy Spirit. Amen? Kaya give time. Kaya no isang araw, binalikan ko po yung lumang libro ko ni Benny Hinn. Good morning, Holy Spirit. I-define doon, the Holy Spirit is a person. Kaya meron sa Bible na 3 person of the triune God. Merong feelings. Amen? Kaya sabi nga ng Bible, ay pag ikay nag-grieve, ang Holy Spirit, wag. Mag-grieve ka. Amen po ba? Pero wag mag-grieve ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is a person have a feelings. Amen? Kaya listen to this every day. Pag gising mo, alam niyo, tuntua ako doon sa libro.
Oh, good morning, Holy Spirit. I love you in Jesus' name. Amen. Di ba? Pinanalangin ni Jesus yun eh. Pagkatapos, ayaw mo naman tawagan. Amen? Asking the Father. But in the name of Jesus. Amen? Oh, Holy Spirit, I love you. Guide me today. Good morning, good morning. Sa gabi, oh, Lord, thank you. Holy Spirit, good evening. Pagsasakay ka na sa sasakyan, Holy Spirit, guide me. Amen. Amen. Kasi bigla na lang tayong gigising, bigla tayong maglalaba, bigla tayong gagawa ng bahay, bigla tayong sasakay ng sasakyan. O yan o, sinabi ng Bible, Jesus asking the Father to give us tagapagtanggol, helper. Ay, ayaw mo naman pansinin. The Holy Spirit is a person. Naghihintay lang siya. Amen? Amen po ba? When you stand in the morning, oh, Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Huwag mong ikakahon ng banal na Espiritu Santo sa kulungan. Palayain mo. Hayaan mo lumipad. Hayaan mong kumilos at magministeryo sa iyo. Because yan talaga ang sinabi ng Panginoon. Ano sabi ng verse 15? Ano? Ang sabi po ng verse 15, tanda natin, children, for you did not receive the Spirit that make you slave again. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Amen? Ang alipin, walang karapatan. Under by the command lamang ng kanyang boss siya kikilos dahil siya slave. Amen? Kaya nakita natin si Joseph naging slave, binili ni Potiphar. Katulong. Pero tayo kapatid, hindi ka slave. We are sons and daughter of the living God. That's why, ano sabi ng Bible? And by Him we cry, Abba, Father. Oh, Father, thank you for your beloved, for your dear Son, Jesus Christ. And thank you, Holy Spirit, today. He's our helper. Amen? Amen. So tuloy po tayo. Why? Tanda natin, sabihin nga natin, advocate. Ang dahilan kung bakit tayo ay kailangan natin ng Holy Spirit. The Bible said, and Jesus Christ prayed to the Father to send the advocate. Why? Amen? Sabihin natin, tagapagtanggol. Because Christianity is a warfare. At ang sabi ng Bible, we are not wrestles against flesh and blood, but in every spirit in high places or wicked way in high places. So ang dahilan ko bakit pala pinag-pray ni Jesus yung advocate because of the battle na hindi natin kayang pagtagumpayan lahat dahil ang digmaan ay hindi sa laman o dugo kundi espiritu ng demonyo naglumalaganap at patuloy na kumikilos. Kaya sa tao hindi siya kalaban mo. Amen? Amen po ba? Because of the evil forces. Sabihin natin, evil forces. Ayan, kaya araw-araw, meron tayong battle. But, praise God, we are more than conqueror through Christ Jesus. And because of the Holy Spirit fighting for you. Kaya sabi na ng Bible, be still and know that I am God. May kanta po sino ba yan? Si Kuban? Steve Kuban, I will fight for you. I will fight for you. Ano ba yan, Pastor Steve? By the power of my spirit, said the Lord. Kakatahin natin mamaya yan. Amen? I will fight for you. By the power of the Spirit, said the Lord. Amen. COVID-19, fighting yan ng Holy Spirit. Everything. Gagalaw ang Santong Espiritu. Bakit? Siya ang tagapagtanggol mo. Siya ang helper mo. And allow the Holy Spirit, Lord, fight for me. Amen? Lord, binabato ako ng aking kapitbahay. Sinisiraan ako ng aking kapitbahay. Lord, fight for me. Nakuha niyo po ba? Naalala ko po nung ako'y nagpapastor sa Los Baños, ay hindi mapigilan dahil politically may power, hindi mapaalis po
malapit sa universidad, yung tindahan ng alak, bawal yan eh. Amen. And many parents fighting everyone's right para maalis. Alam niyo ginawa ng mga Christian? Naalala ko nung kasama ako, yung kotse ng isang pastor, nilagyan ng cooking oil. Nag-pray. Lord, in Jesus' name. Alam niyo, nakakatawan tingnan. Pero ang Espiritu Santo kumilos. Umikot sa university. Umikot sa bayan. Umikot. 1 week after, nasunog yung tindahan ng alak. Hindi taong nagsunog. Mula noon, hindi na nagtayo ng tindahan ng alak. Amen? The Holy Spirit fighting for you. Ano man ang problema natin sa buhay. Amen? The Holy Spirit, isang kanta, I will fight for you. I will fight for you by the power of the Spirit, said the Lord. Kayo kapitbahay mo, love. Puusik sa'yo. The Holy Spirit fighting for you. Amen? Naalala ko po nung kami lumipat doon sa dati namin inuupahan bahay sa may YMCA. Ang dami mga barkada doon, nakaupo. May susi yung gate. Aba, maniwala po kayo. Dumating kami, yung susi, may nakapasok na kawad sa loob. At hindi kami makapasok. Ay, mamaya, napasilip ako. Nagtatawa. O hindi ko sila pinay. Alam yung ginawa ko? Nagluto ako ng pansit. Bumili ako ng tinapay. At isang 3:00 ng hapon, tambayan nila, inilabas ko kaldero. Sabi ko, oh mga bro, ako nga pala si Pastor Jimmy. Bagong lipat dyan. O kain tayo. Oh, alam niyo, after, wala nang gumawa ng panalbahe. Sabi ko, pansit lang pala katapat niyo. Pero, yun ay aking aksyon. Pero, ang gumawa talaga Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit control the mind and the heart of every people. Siya lang yung may control. Amen? Kaya ano man ang pinagdadaanan natin, fighting for you. Amen? May nagbubuli-buli siya sa eskwelahan, mayroon naninira sa kumpanya, the Holy Spirit fighting for you. Amen? And ask the Holy Spirit, Lord, fight for me. Amen? Sasabihin ng Holy Spirit, take charge. Hallelujah. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Sabihin natin, advocate. Why Jesus pray that He will send the advocate? The first thing is because of the forces of the enemy. The second thing is always guiding everyone. Sabihin natin, guiding. Ano sabi ng Bible? When, sa verse 16, the Spirit of truth, tagapagdagang kasama niyo magpakailanman. Ano? Sabi po dito sa verse 17, anak, verse 17. Ayan, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi na matanggap. So alam niyo, pag inalaw natin ang Holy Spirit na mag-move, God, the Holy Spirit, will guide us by the truth. Amen? Nakuha niyo po ba? Meron man naninira sa'yo, ano man ang sinasabi ng maraming tao sa'yo, allow the Holy Spirit and He will guide you about the truth and all the truth. He is our conscience. Ang Holy Spirit ang magbubog to convict us about what is false, what is wrong. And allow the Holy Spirit, Lord, thank you. You always reminding me. Pag tayo ba'y nalilihis na ng landas, amen, ang Holy Spirit ang magre-remind sa'yo. Magbibigay sa'yo ng deeply conscience. The conscience is the holy whisper of God. Yung bulong ng Diyos sa atin, yung konsensya. Nasa Book of Romans po yan. Amen? Amen po ba? Kaya, makikita natin, God will guiding us. Amen? Medyo tumatabigi pa lang yung kaliwa mong paa. Oh, Holy Spirit, moving. Amen? May pupuntahan kang mali. Oh, thank you, Holy Spirit. Amen? Amen? Naalala ko po na ako, ilang taon pa lang Christian. Ako po yung nagtatrabaho na destino ko San Miguel. Alam niyo doon, may barkada ako, Friday sickness. Ay, nako. Yung Friday sickness, pagka Friday, pag sumweldo, lalo sweldo.
Nagchichipin ka. 200. Pupunta kami doon sa Cubao. Naku po. Parang Sodom at Gomora. Amen? Yung mga, ayoko lang sabihin, mga sayo-sayo dyan. Ang dami. Pero ito kaibahan. At inaborn na ginang ako. Amen? Ibig sabihin, the Holy Spirit dwell in me. Ay, siyempre, barkada, hindi ko mapahindian. Sumama ako. Pero maniwala kayo. Pagpasok ko doon sa club, pinawisan ako ng ganggabalatong. Nahalos ako'y parang nilalagnat. Ayan. Sabi nung barkada ko, ano ba nangyayari sa'yo? Ang tawag sa akin doon si Uban. Ano nangyayari pare? Ewan ko, masusuka ako eh. Hindi ka pa nainom, susuka na. Sabi ko, ito na lang yung share ko. Di lumabas ako. Binabagtas ko papuntang Araneta Coliseum, yung gilid. Dahil doon sa harap ng farmers, doon sa kaya ng bus, pabalik ako doon sa aming bahay. Alam nyo, paglabas ko pa lamang doon, hindi ko na sasabihin yung lugar. Alam nyo, parang may hangin sumalubong sa akin na wala yung pawis, hindi ako masuka-suka na. Samantalang ako'y nasa loob, yung pala ito, nagigrip ang Holy Spirit na nasa akin. Kinaumagahan, tinanong ko yung pastor sa Valenzuela, Pastor, pwedeng bigyan mo ako ng isang oras bago ako pumasok. Ang pasok ko'y 2 to 10. Pumunta ako ng 1. Pastor Jerry Ignacio ngayon nasa Australia. Ito naranasan ko. Alam niyo, nakangiti siya. Jimmy, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Ang Holy Spirit ang nagigrip. Wala ka na sa tamang lugar. Kaya ang Holy Spirit ay nagigrip. Nakuha niyo po ba? Sometime ganyan. Because the Holy Spirit will guide us unto all truth na hindi matanggap ng mundo. Kaya pag tayo nasa katotohanan, pag tayo nasa mundo, nagigrip yan. Maniwala ka. Amen? Amen po ba? Ay, nung araw, pinainom pa ako ng tsuhin ko. Yung paborito kong tsuhin sa amin sa Tacros. Sasabihin pa niya, di ba't ako'y paborito mong tsuhin? Inumin mo. Hindi na. Sabi ko, Tiyo, ibuhos mo na lang sa ulo ko. Ibinuhos nga. Pero ayokong i-disobey ang grip ng Holy Spirit. Basa lang yung ulo ko. Pero yung Santong Espiritu na magagalit, magigrip, ayoko. O the following days, hindi na. Ay, huwag nyo na painumin yan. Ayaw niya, born again na yan. Amin po ba? O sa planta, gawaan ng serbesa yun eh. Yung forma namin eh, sabi, Jimmy, hindi ka na inom ngayon. Uminom ka, hindi kita uhulihin. Kasi pag ako'y uuwi na, umiinom ng serbesa. Pag ako'y nahuli ng foreman, ano na naman yan? Sabihin ko, sir, pampatulog, ang ingay doon sa tinitira namin. Pero when the Holy Spirit come to me, nawala na. Bakit? The Holy Spirit dwell to every one of us. Kaya yung truth about the Holy Spirit nag-ooperate and guiding you about the truth. Amen? Amen. Kaya pag may truth, pag nanligaw ka, totoo naman yun, di mo naman lolokohin yun. Diba? Truth eh. When you have a decision, truth. The Holy Spirit. Kaya una, advocate, because of the evil forces, will guide us. Ito pa maganda. The Holy Spirit will help us in our limitation. Because our life is limited being. But the Holy Spirit, the supernatural power of the Holy Spirit, the unlimited power. Yung nga meron ka unlimited load, tuwa ka na, di ba? Amen? Yeah, tuwing Wednesday, pinapaloadan ako ni Mrs. Ma, every Wednesday yon, daan kami doon, load, 100 pesos. Unlikol yun. Nag-ano, tot, nagwa-warning na nga eh. Nakakat, pero diretso. Because unlikol. You know, believers of Christ, listen to this church. The Holy Spirit is more than the smart and globe and sun load. The load is from the Holy Spirit is unlimited. Hindi mo na kayang load ka. Ilagay mo lang ang tamang lugar mo sa lugar na tama.
bubuhayin ka ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay isa sa iyo. The Holy Spirit is there. And let us allow the Holy Spirit to minister. Amen? When we worship God. And the last one, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, 24. My God Himself, the God of peace. Sabihin natin, the God of peace. Ang gusto ng Diyos ay may kapayapaan, maranasan natin ang kapayapaan. Sa pagitan ng ito, yung pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi dito, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless and coming to our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and He will do it. Amen? God will do it. Tingnan niyo po yung una. Sabi nga natin, spirit, soul, and body. So makikita natin, ang tao po ay may tripartite being. To every listener sa online. Ang tao, nilikha ng Diyos, may tripartite being. Ano ito? Spirit, God's consciousness. Soul, your consciousness. The body, world consciousness. The body involved to the world. Ito. Amen? But the soul is yourself. Ano ba yung soul? May 5 senses. Seeing, hearing, tasting, smelling, and feelings. That is your life. Pero sabi ng Bible, to govern your soul, to govern your body, you need to keep blameless in your whole spirit. Kaya, ang paggawa na mabuti, ang pagdidesign na maging banal ay hindi nagsisimula sa control ng body. Yung hindi na kung nagagawin to, hindi ko nagagawin ito. Mali itong nararamdaman kong ito. Amen? Amen po ba? Mali itong nararamdaman ko. Babae ako. Hindi babae din ang iibigin ko, lalaki. Di ba? O, mali itong nararamdaman ko, lalaki ako eh. Ba't ako umiibig sa lalaki? Mali ito eh. Babae dapat. Hindi mo kaya kontrolin ang flesh at diktahan ang flesh mo. Kung ano dapat mo ipamuhay. Amen? Ask the Holy Spirit to fill you with peace. Amen. Amen po ba? Kaya ang Holy Spirit will guide us unto truth. Kasi pag ang unay flesh, nararamdaman ko naman ito. Amen. Nakuha niyo po ba? Amen. Yung emotion mo na lang pinaiiral mo. Kaya maapektuhan ang soul mo. Bakit? Ang nagdidikta ay papasok. Laman. Kasi ang laman, world consciousness. Yan yung expose lahat sa world. Amen? Amen? Pero yung soul, that is your life, self-consciousness. But the Spirit is God's consciousness. Kaya anong drive ni Paul? Inuna niyang bigyang halaga ang Espiritu. Dahil pag ang laman ng Espiritu, the Holy Spirit dominate your soul. And if your soul filled with God's Spirit will be dominated your body. Idinidikta ng Espiritu sa iyong kaluluwa. The way you see things, the way you hear, the way you smell, the way you taste, the way you feel. At pag yan ay naapekto ng Espiritu, lalabas yan, ikikilos ng body. Kaya ang pagtingin mo ay hindi negative, ang pagtingin mo ay punong-puno ng pag-asa, ang naririnig mo ay hindi negative, ang naririnig mo ay positibo. Bakit? Kasi nagmula sa Espiritu. Pero pag ang pinakaramdaman natin ay flesh the body, maapektuhan ang soul. Magiging limited kang tumingin, maapektuhan ang pakiramdam mo, and one day, apektado na Espiritu mo. Amen? Are you with me? Kaya in the ministry of the Holy Spirit, when I study, the Holy Spirit is a person. Try to have time and minister you, every one of us, by the power of the Holy Spirit. Amen?
Kaya sabi nga ng Bible, I will not leave you orphan. Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Kaya ang Holy Spirit ay tagapag-aliw ng bawat isa. Amen? Ikaw ba'y nalulungkot? Ask the Holy Spirit. Wala ka bang kagalakan? Joy? Ask the Holy Spirit, and the Holy Spirit will give you joy. In serving the Lord, there is spirit of worship. There is joy in serving the Lord. And the author is the Holy Spirit. Amen? Kaya alam nyo, itong November at December, this is our series about the ministry of the Holy Spirit. The outpouring of the Holy Spirit. Amen? Tayo po'y tumayo. And let us declare the glory of God. Saan man tayo naroon. The Holy Spirit is gentle. When the Holy Spirit is moving, He is gentle. Hindi siya wild. No? Kaya ang kailangan lang is to open your heart and allow God, Holy Spirit, move. Minister to me today. Amen? Amen. Praise God. Let us worship Him. Hallelujah. Oh, yes, Father. Oh, dear Lord God. Oh, Lord God. Come on. Open your heart. Desire it. Let us tune our spirit. And sabi ng John 4:24, God is the Spirit, and everybody will worship in the Spirit and truth. Hallelujah. Oh, yes, Father God. Sa inyong mga tahanan, tayo tumayo. Let us raise your hand and worship God. Sing it. With my lips I will praise Thee. With my mouth I sing your praise. I sing your praise. With my eyes, With my eyes I long to see you. I long to see You. Show me your face. With my ears, With my ears I long to hear you. I long to hear You. With my hands I long to touch You. I long to touch you with all my heart. With all my heart. I surrender to You. Sing it to Him again. With my hand. With my lips I will bless. Habang sumasamba tayo sa Diyos, Bless Thee. katulad ng sinabi ni David, hinahanap ng aking kaluluwa ang tubig na yun. In the book of Psalm 42. And today is the day to worship Him. Your face with my ears. I long to hear To You. hear you with my hands. I long to touch you with all my heart. I surrender I surrender. to You, Lord.
natin panalangin ang awitin ito. Kung ang Holy Spirit nililig ka lumuhod, anuman ang iyong katatayuan, saan ka man naroon, the Holy Spirit ministering you today, and ask Him, Lord God, I need you. He is our advocate. Siya ang ating tagapagtanggol. He is your helper. Start now. Worship Him. Let all that is within me bless your holy. Ilagay natin ating kanang kamay sa ating dibdib. And let us pray today. Repeat after me. Sumunod kayo sa may panalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Kami tinubos at naligtas. Salamat sa Espiritu Santo na iyong isinugo upang kami palakasin, gabayan, ipagtanggol, at pantayan. Salamat, Panginoon. Patuloy kong inihahandog ko sa iyong aking sarili. Patuloy kong inihahandog sa iyong aking pamilya. Maging ang bawat araw na darating. Ikaw po, Diyos, ang humawak sa aking buhay. Inihahandog ko sa iyo maging ang aking bukas. Ikaw ang patuloy kong kinikilala bilang Diyos at aking tagapagligtas. Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless you all. Salamat po sa Panginoon sa salita ng Diyos na napakinggan natin ngayon. And ayun po, dako naman po tayo sa oras ng pagbibigay. Yung pagbibigay natin ng ikasampung bahagi sa bawat kinikita natin. Basahin ko lang po ulit yung utos ng Lord kung bakit ginagawa natin yung ganitong pagbibigay ng 10% sa bawat kinikita natin. Sabi dito, ayan, ito yung utos ng Lord sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ayan, bilang mga Kristiyano, alam natin na, ayun nga, linggo-linggo natin ginagawa. Linggo-linggo din naman may nagbabahagi patungkol sa pagbabalik natin ng 10% na hinihingi ng Lord sa atin para matugunan nga yung pangangailangan sa tahanan ng Lord. So, ayun, bilang mga anak, karapat-dapat lang na gawin natin to bilang ama natin ng Diyos na siya yung nag-utos sa atin ito na, ayun nga, na ibigay natin ng buong buo yung mga 10% natin sa bawat kinikita natin. Ayun nga, sa bawat pagbibigay naman natin, hindi tayo lugi. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, alam natin na hindi tayo lugi. Kasi sa bawat pagsunod natin sa ipinag-uutos ng Lord sa atin, lagi may kapalit na pagpapala yun eh. Tulad nga sinasabi dito na ibubuhos daw ng Lord yung masaganang pagpapala kung susundin natin yung ibigay natin ng buong buo yung mga 10% na sa bawat kinikita natin sa pagtatrabaho natin. So ayun, maging tapat lang tayo sa pagsunod sa Panginoon sa utos niya. And then naniniwala naman tayo na ang Lord ay patuloy na magiging tapat din sa buhay natin. So ayun, hindi naman tayo pagkukulangin ng Lord sa mga pangangailangan natin kung ibibigay natin yung 10%. Maliit lang naman to eh. So, ayun, yun lang po. And then, pray na po tayo. Yes, God, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. At Lord, sa pagbibigay namin, Panginoon, ng 10% sa bawat kinikita namin, Lord God, Lord, makita mo sa puso namin, Panginoon, na bukal yung puso namin, Panginoon, sa pagbabalik namin ng mga ikasampung bahagi na nararapat para sa iyo, God. Salamat, Panginoon, kami katiwala mo lamang, Panginoon, ng bawat na blessing, Panginoon, sa buhay namin.
sa mga finances namin, Panginoon, kami katiwala mo lamang, O God. Kaya marapat na ibalik namin sa iyo yung mga yun, hinihingi mo, Panginoon, sa amin, O God. Salamat at Lord, patuloy na malugod ka, Panginoon, sa pagbibigay namin sa oras na ito, God. At patuloy na magamit, Panginoon, sa templo mo, Panginoon, ang bawat kaloob na ibibigay namin sa oras na ito, God. Salamat, Panginoon. At Lord, sa'yo namin pinagkakatiwala ang mga pangangailangan namin, O God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil una kang lumapit at ang iyong dalay pag-ibig, ako ay niyakapin at tawan. At kasabay ng aking awit, buwang buhay aking nais, Jesus, ikaw lamang ang makikita. Okay? Before we close, ngayon po ay first Sunday of the month. So ginaganap po natin ang pagsasama-sama natin. Kung tawagin ito na iba ay Santa Cenas, iba naman ay Covenant Meal. No? Ano man ang tawag natin, ang mahalaga yung pinaka-essence nito ay naroon. Unang-una, yung pong bread nagsisignifies ng sacrifices. Yung blood ay nagsisignifies ng covenant of God. Kaya through these two elements, nire-represent na dapat natin siyang alalahanin dahil si Jesus ay nabuhay na muli at nagsabi, alalahanin niyo ito. At tayo naniniwala, ito ay mayroong kalakip na pagpapala. Amen? Tayo po tumayo at panalangin po natin ang ating pong dalawang elemento, ang tinapay at ang sarong ito. Ama namin banal, maraming salamat. Tinatas namin 2,000 taon ng mahigit ang lumilipas. Nung merong ipinako sa krus, tinubos kami sa aming kasalanan at pinagaling sa mga sakit. Nangakong siya'y darating. At habang kami naghihintay, ikaw ang nagsabing alalahanin namin ang ginawa mo. Inaalala namin, Panginoon, at sa bawat isa na makipagpartake, bless us all, O God, even our families. At gawin mo din covenant meal na magpapatatag ng relasyon namin sa iyo at relasyon namin sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kumuha po, isa-isa. Lapit po kayo dito. Ayon sa iyo ako ay susunod nang walang alinlangan. Dahil sa iyong pagmamahal, Jesus, ako'y sa iyo kailan pa man. Ngayon sa iyo ako ay susunod nang walang alinlangan. Tas po natin ang tinapay at ang sarong. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. Patuloy naming alalahanin at aalalahanin ang ginawa mo sa krus. Nung mabayubay ka sa mga latay na yung tinanggap, kami nagsigaling. At sa dugong tumigis, kami napalaya at patuloy na napatawad sa aming mga kasalanan. Sa pagtanggap namin ng tinapay at ng sarong ito, dumalo ito sa aming sambahayan, sa aming pamilya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po natin subo ang tinapay at ang sarong. Okay, dito po nagtatapos ang ating second service. Samantalahin noon sa aming pag-uwi mula po sa sanctuaryo at sa pagtatapos ng bawat isa, tayo po'y dumako sa pangwakas na panalangin or benediction prayer. Taas po natin ating kamay.
sa Panginoon sa aming pagbabalik muli sa aming mga tahanan at sa pagtatapos ng aming first and second service. Saan man naroon yung mga anak, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless us all. Amen.